Sa mga naghihikahos na pamayanan, karaniwang mas maraming nabibingwit na biktima ang mga mapagsamantala. Kasi dito, hirap talaga maghanap ng trabaho. Tapos sabi niya, gusto mo umalis ng Malaysia. Nga waitress daw. But sabi niya rin, galing na rin daw siya ng Malaysia at maganda daw doon. Yun ang pangako niya sa akin. Isa ang tatawagin nating si Imelda sa mga nalinlang ng matatamis na salita ng kababayang recruiter. Hinihingi siya sa akin ng placement fee na 5,000 daw. Kailangan daw bago umalis para daw din sa travel tax at saka terminal fee. Wala akong kontratang pinirmahan. Wala rin din akong nakuhang resibo sa mga binayaran ko. Yung human trafficking is, sinasabi natin ang root cause ito is poverty. Economic downtrend, no? At wala po mga trabaho, kaya kapit sa patalim. The recruitment starts down sa barangay level. 5 hanggang 7,000 piso raw ang kubra ng recruiter na tulad ng tatawagin nating si Eloisa sa bawat biktimang naipadadala nila sa ibang bansa. Yung mga secondary recruiter o yung mga nagna-knock on your door, nag-aalok ng trabaho papuntang Malaysia at sa ibang bansa, may cut din yun. So yung mga tao na hindi nila aakalain na ipapahamak sila, ang hindi nila alam, may bayad kasi yun. Nagbubulag-bulaga naman daw ang ilang tiwaling opisyal at tauhan ng mga paliparan na nagbubulsa ng hindi bababa sa 10,000 piso bawat pasahero. Binigay niya sa akin yung ticket kung saan ako mag-i-stop over, kung saan ako dadaan, at saka kung anong immigration ang papasukan ko sa Rodra Airport. I know that we cannot totally eradicate it, but we would like to believe that as much as possible we are doing something about it very positively. I have seen that in the last month na the immigration people I've served are really very strict. No? Binabalaan ko ang ating mga kababayan, no? At lalo-lalo na binabalaan ko yung mga recruiters, no? Bawat Pilipinong na-recruit sa ibang bansa, binibili ng mula 60 hanggang 100,000 piso ng kanyang magiging amo. Kaya't paglapag sa Kuala Lumpur, may patong ng presyo sa ulo ang walang muwang na si Imelda. At alipin na siyang nabili ng mga sindikato sa Malaysia. Sabi niya, dito ang trabaho dito, pokpok. Puro negro. Tapos, hindi kayo pwedeng humawak ng pera hanggat hindi nyo nababayaran ang utang ng ginastos namin sa inyo na 8,000 ringgit. Sabi ko, mamamatay ako dito, wala akong laban. Malalaspag ako, magkakasakit ako, wala akong laban. Eh, nagdesisyon akong umalis. Tumakas sa kanyang amo si Imelda at kinutkop ng Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kabilang siya sa mahigit 400,000 turistang sumugal bilang ilegal na manggagawa sa naturang bansa. Mahigit doble ang bilang na ito kumpara sa mga manggagawang may sapat na visa mula sa gobyerno. Free kasi yung entry ng ating mga kababayan dito without securing any visa from Manila. Yung iba nag-overstay na, yung iba nagtatrabaho na without proper documentations. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, walang sapat na lisensya ang recruiter ni Imelda. I think the best means not to prevent being victimized by illegal recruiters and human traffickers would be really to be vigilant. Ang tanging hiling naman ng kanyang kabiyak, makauwi na si Imelda sa kanilang pamilya. Papanaginipan ko siya, nakamingi siya sa akin ng tulong. Mga anak ko na ano po siya. Para pinaibang po yung mga anak ko na mama, ganyan po. Sa ilang linggong pananatili ni Imelda sa Malaysia, tinulungan siya ng embahadang makabalik sa sariling bansa. Pero baon niya sa pag-uwi ang pag-aalala at pangamba. Hindi ko alam kung saan ako uwi, o paano ko ipapaliwanag sa kanila. Tapos uuwi ako, sira na nga ako. Wala pa yung mga gamit ko, wala pa akong pera. Dito
dito sa Pilipinas, may ilan pang umanong mabibiktima ang recruiter ni Imelda. Pinangakuan din naman sila ng magandang trabaho pagdating sa Malaysia. So ngayong hapon magsasagawa tayo ng entrapment operation. Maunang-unang papasok yung gas natin. Isang operasyon ang inihanda ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa isang pampublikong lugar, nakaamba na ang muling pambibiktima ng mga inirereklamong recruiter na tinawag nating sina Lydia at Nena. Tinignan niya po muna yung passport namin kung talagang valid po. Tapos saka po namin inabot yung pera para po niya yung mga papeles namin. Ikaw ay may karapatang kumuha ng iyong piling abogado. Kaya kukuha niyo sa trabaho? Hindi po. Saan may trabaho? Umaalis din po ako. Saan kayo nagpupunta? Sa Malaysia rin po. Saan doon? Sa Kuala Lumpur. Sila, saan niyo sila papupuntahin? Hindi, nag-ano po sila, sabi niya gano'n. Kaya saan ka nagtatrabaho? Sila lumapit sa inyo? Opo, sa akin po. No? Opo, pumatay naman po. Wala pa po akong nagaganyan kahit isa. Hindi po Kahit ako isa, wala pa? Wala pa. At sige. Patas ang pagkagulat sa dalawang dinakip na sospek. Pero sa tanggapan ng pulisya, tila hindi nila inasahan ang mas malaki pang sorpresa. Pagdating namin doon, wala lahat ng sinabi mo, hindi totoo. Ang sabi sa amin ni Mama, hindi kayo makakahawak ng pera hanggat hindi nyo nababayaran itong 8,000 ringgit. Wala naman ako sinabi sa restaurant. Iba kasi nga ganun ang sinabi mo sa akin. Hindi kasi sinabi ko sa'yo on call. Eh syempre, hindi, hawak ko ba yung utak ng tao ngayon? Hindi ko kasi alam, di ba? Basta Hindi mo nga alam. Naano ko na kaman yung amo dun sa kilala ko. Pinasok ko sila. Hindi ko naman po alam na ganun yung gagawin sa kanila ng amo na yun. Pero hindi ko naman po sila talaga hinihinga ng mga ganyang pera dahil nakukontensya ako. Marahil sapagkat taranta kung kaya't ikinanta ng mga sospek ang umano'y taong nag-utos sa kanilang mag-recruit ng mga Pilipina. Sa airport pa kami pupunta. O sige, anong oras? Kaya't isang follow-up operation ang isinagawa ng mga operatiba. Sa madilim na pasilyo, nakipagkita at iniabot ng mga bagong aplikante ang pasaporte at placement fee sa itinuturong punong recruiter. Sasampahan ng kaso ang mga inaresto at maaaring bumaon daw ang parusa ng batas sa bawat isa sa kanila. Sasampahan natin to ng paglabag sa Republic Act 9208 in relation to Republic Act 8042, yung Anti-Trafficking in Persons Act and the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Bali large scale to at ang penalty nito kung sakaling mapatunayan sila ay life imprisonment. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay nagpapabawal sa pangangalakal ng bata, babae o lalaki at nagpaparusa sa mga tumutulong o gumagawa nito. Ngayon, 7 years pagkatapos nagawa yung batas ng 2003, ay marami pa rin nagiging biktima ng trafficking o yung tinatawag na pagbebenta ng bata at babae. Taon-taon, tinatayang 400 Pilipina ang biktima ng human trafficking sa Pilipinas. Kasama sa bilang na yan ang may kapansanang tatawagin nating si Elsa na 6 na taon nang inilalako ng kanyang ina sa madilim na kalye ng Maynila. Susunod,
Basta inaalalayan ko lang siya kasi nga sa sitwasyon niya sa ulo. Pag inaano ko siya, wala rin ako magawa na para pigilan siya.